So ayun mga ka-dreamers, panibagong vlog na naman tayo ngayon. So ang ganda ng umaga ngayon, napakaliwalas. So lumabas lang tayo ngayon, bibili lang muna tayo ng almusal. Bibili tayo ng pandesal sa Pasit Canton. So breakfast lang muna tayo ngayon na pas 8 na ng umaga. Tinanghali tayo ng gising. So tara sa bakery. Ano yung pandesal? 40. Pwede tostado? Thank you. So yun, nakabili na tayo ng pandesal. Bili naman tayo ngayon ng Pasit Canton. Doon sa kabilang grocery yan tayo bibili. Magkano Pasit Canton? Magkano yun? May dalawang piso. Ay wala po. Thank you. Yakult para malakas. So ayan, nakabili tayo ng ang Pasit Canton. So ang bilhin kong Pasit Canton yung ano lang, kalamansi sa chili mansi mix. Ayoko na sobrang maanghang kasi hindi makakain yung bunso ko eh. So ayun, tara, magluluto na tayo. So ayun mga ka-dreamers, natapos na tayo magluto ng Pasit Canton sa pandesal. Ngayon kakain naman tayo. So titimpla muna tayo ng kape. Kunin natin yung tubig natin, mainit na. So ito yung almusal natin ngayon. Pasit Canton sa pandesal. So ayan, pag nasa abroad ka, isang OFW, tapos yung mess hall nyo o yung catering nyo, hindi nagsiserve ng pandesal sa umaga ng buong taon, kung gaano kakatagal doon. So talagang mamimiss mo kahit simpleng pandesal lang na halagang 2 piso na made in Philippines. Yun, kaya ito, halakain tayo. So
So nagluluto na rin tayo ng pasit canton. Breakfast namin to, tatawain ko na yung mga anak ko kasi kagigising lang nila. So ito yung nami-miss ko dito sa Pilipinas pag nasa abroad ka. Kasi doon sa mesol namin sa abroad, hindi nagsiserve ng ano doon, ng pandesal. Laging toasted bread, tasty bread. So nakakasawa na. So iba pa rin yung lutong Pilipinas. Iba pa rin yung lutong Pinoy na pag nandito ka sa Pilipinas, tulad dito, simpleng pandesal lang. Nakakamiss din. Pag OFW ka, mamimiss mo to. Pag nag-OFW ka, mamimiss mo to. Tapos yung tamang timpla ng kape na ikaw ay nagtimpla. Sulit. Tapos may pancit canton pa. Ayan. Ang sarap humigop ng kape. Tapos kakain ka ng pandesal, papalaman mo ng pancit canton. Yan, ito sulit ang almusal natin. So kaya pag nasa abroad ka, yung mga simpleng pagkain lang sa Pilipinas, mamimiss at mamimiss mo yan. So tips ko yan sa inyo, pag nagbabalak ka mag-abroad, sabi ko sa iyo, yung binabypass ko lang yung mga maliliit na pagkain, yung mga pangkaraniwang pagkain sa Pilipinas. Pero pag nasa abroad ka na tumagal ka, mamimiss mo yan. So ito, pandesal lang, mamimiss ko na. Sobrang mamiss ko to, yung pandesal talaga na natural na nabibili natin sa bakery. So doon, may nabibili naman pandesal doon. Kaya nang matagal na siya naka-stock sa mga groceryhan, bibilihin mo. O bumili ka man sa bakery, parang ano, hindi maganda. Magaspang yung kanyang pagka-bread, parang tinitipid. So iba pa rin yung mga pandesal na gawa din sa Pilipinas. Murang-mura na, worth 2 pesos lang, pero sulit, worth it. So ang sarap ng pancit canton. Pero pag dito sa Pilipinas, panalo yung laki. Sarap. So yun mga ka-dreamers, nakadalawang pandesal lang tayo. Tapos ilang subo lang ng pancit canton, busog na tayo. Pero 4 yung niluto ko ngayon kasi gigising na yung mga anak ko. Kakain sila maya-maya. So ito yung breakfast natin ngayon. Simple lang, napakamura. Pero masarap. So ang ganda ng araw ngayon. Mainit. So, kasi yung isang araw, may typhoon dito sa Pilipinas, typhoon Nina. Pero, dito sa Central Luzon, medyo maulan lang, saka maambon ng buong araw, pero hindi malakas yung ulan. Yun ang maganda dahil hindi bumaha. Pero yung Southern Tagalog, tilamaan talaga sila, hinagupit sila ng Julina. So, ayun, sana wala nang bagyong dumating na malakas. Alam naman natin na prone tayo sa typhoon itong Pilipinas. Pero sana kung may dumating man, huwag naman sanang malakas para hindi maperwis yung ating mga kabuhayan. So yun, hanggang dito na lang yung ating simpleng breakfast. Magandang araw ulit sa inyo mga ka-dreamers and see you on my next vlog. Thank you for watching.